Ma'am, kailan niyo po nalaman na meron pa yung power plan mo maging free? Well, that was noong February 8. February 8 yun, di ba? Friday. Kasi that was the time kasi na, ito lang, bago lang. Kasi by the time na yung ama ng anak ko, na I haven't seen him for a long time. Tapos, si Nina, yung pamangkin ko, siya pala yung lagi niyang kamit outside to give him a parang moral support, mga ganon, ganyan. So, through Nina, doon ko nalalaman na ano siya, na nakikipag-meet siya, is okay naman, gusto lang daw niya iparating ko ng message niya sa akin, plus namimiss niya yung anak niya, kasi si Stanley nasa Kuwait talaga. And then, plus wala na talaga silang communication. Of course, meron silang gap ba for a long time. Di ba, magmula nga noong sa S-Files din sila nagka-ano eh. If you go back to yung sa record doon, nandun yung nila. And then after that kasi, wala, hindi na rin natuloy yung para bang banding nila. So it's been a long time. And then, noong nalaman ko na lang through niya, na meron pala itong talagang karamdaman daw. Kasi 2 doktor na daw yung pinuntahan niya na colon cancer daw yung sakit. Tapos baka kung ano-ano pa daw ang mga kasama kung sakali man na dahil maraming finding. Tapos meron daw namuo na dito niya na parang ugat ata na oo sa batok na anytime pwede siyang atakin ng high blood or whatever. Katulad yung nangyari sa papa niya, si Rudy Manlapas, yung dating komedyante. And then 12 years na rin yun na nabaldado. So sabi ko, nako, ayoko nang mangyari, di ba? Tama na yung isa. So sabi ko, nako, talagang sobra na palang karamdaman niya. Tapos maraming siyang mga sakit na hindi niya alam kung ano pa anong sabi daw ng doktor. Kailangan daw talaga na ma-attenda ng at least 3 months. Dahil kung hindi daw talaga mabigyan ng medical attention, wala na. Parang may taning na. Parang ganon. So ngayon, pinapunta ko na talaga si Nina sa bahay niya. Pinakuha ko na talaga whether he likes it or not. I didn't have any choice. Kasi sabi ko, bago mahuli ang lahat, I have to do this. Wala na di ba? Kaysa ba naman niya, katulad daddy niya noon, saka na lang kami nagpistahan at lahat-lahat nagreconcile noong namatay yung daddy niya. Ayoko naman mangyari yon. Kaya sabi ko, once and for all, kunin mo na Nina, bahala na. So, pinapunta ko siya dito, tapos nakita ko yung itsura niya talaga. Talagang walang-wala na. Hopeless na yung kanyang kaya makikita niyo lahat sa videos. And then, of course, at that time, bago siya dumating dito, sabi ko kay Lord, Lord, I don't have any choice anymore. It doesn't matter if I have to suffer or sacrifice. Just please give me the power to heal my son's father. Yun talagang buong-buo yung puso ko, talagang ibinuhos ko na talaga yung faith ko. Tapos mamaya't-maya, biglang parang nag-crack ito, parang nag-fracture. So ngayon sabi ko, my God, ang sakit. So ngayon tinawag ko si Yaya at si Marlon, sabi ko, please, imasahin nyo nga ito, please, ganun-ganyan. Tapos, sabi ko, siguro ito ang sign, para ito ang gagamitin ng Lord, para mahil ko. So, para bang ipunit ko yung faith ko na ito siguro. Bakit ganito na lang? Wala naman dahilan. Hindi naman ako na-aksidente. Hindi naman. Kaya sabi ko, okay, this is what I'm going to. So, pagdating niya, talagang sobra talaga yung moment namin talaga. Kala ko, sabi ko, para bang yung guilty conscience ko ba? Hindi ko na talaga, sobra talaga yung iyak ko na. Kasi of course, di ba? Kung ganun yung, paniniwala mo, baka mamaya mawala na, di ba? Talagang sobra. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, please, wag mo naman akong pahiyain. Please don't put me to shame because right now, I'm gonna use this because you gave me this sign. I'm going to use this to heal. Kung ano man yung mga sakit niya, talagang inihaplos ko from here, kung lahat yung mga karamdaman niya sinabi niya, and then dito. Kasi dito, hinawakan ko lang, sabi ko, Lord, sabi ko, please wag mo akong pahiyain in the name of God. Sabi ko, matatanggal ang sakit mo. Talagang sobra yung ko kay Lord. Tapos sabi ko, Papa, huwag kang mag-alala. Dahil kung pinahiya ako ng Lord, kung hindi nahil ito, parang siya na rin napahiya. Kasi ginamit ko ang pangalan niya, sabi ko. So lahat yun naka-video talagang moment to moment yun And then after that, sabi ko, kailangan dalhin din kita sa church. Kasi
through the power of your faith, mahihilian ka ako. So, para at least lubos-lubos na yung ano mo, dalhin kita sa church. Para at least kahit papano naman, may ano mo na, may isuko mo na rin yung ano mo, yung paniniwala mo sa Lord. And then, kung kailan palalapit yung si Johnny Jensen, di ba si Johnny Jensen, yung isang Norwegian din na nag-evangelize about faith, about kung ano-ano. And then, kung kailan palalapit na, tapos biglang inatake, na talagang inatake yung niya, yung sakit dito niya, which is usually mga 1 hour daw. Minsan nga daw, inatake na naman doon sa sa overpass. The next thing he knew, talagang paramedic na. Talagang nawalan na siya ng malay. Paggising niya, puro paramedic na nandoon. So, inatake siya na. So, talaga sabi ko, Lord! Sabi ko, please! Ganun nga talaga, in the name of God! Wala ito! Wala, Lord! Ginanong ko. Tapos, mamaya, wala na. No, it's okay. Okay. So, at the end talaga, wala na. Pero hindi pa rin ako na-satisfied. I still had to take him for the 3rd time sa doctor. Talaga sa lung center na. O kaya lahat-lahat para ma-check na rin kung ano yung sitwasyon niya. And then, nung una, of course, sabi ng kailangan daw ipa-abdominal test through ultrasound. Tapos, kailangan din yung overall check-up sa kidney, urine, lahat. Asthma, tuberculosis, lahat. Ganun-ganyan, di ba? Pero nakita ko na, nauna kasi yung abdominal, di ba? Nung nakita ko yung resulta, tapos, eto talagang kinakabahan. Sabi niya, paano na to kung totoo may cancer? Sabi ko, no, through the power of your faith, mawawala lahat yan. Totoo nga. Noong pumunta na kami sa doktor, sabi niya clear daw. Samantala sabi niya, nung nandun daw sila sa ultrasound, yung dalawang nurse na nag-a-assist, okay, doktor ata yun, para bang inulit-ulit pa daw, kasi para bang meron sila nakikita nila na hindi sila sigurado, di ba? So, kailangan pa ulit-ulit. And then, praise the Lord, at the end, it was clear. Wala. So, sabi ko, praise the Lord. Ang reaction pa nga sa video, parang, hindi pa nga siya makapaniwala completely. Dahil sabi rin ng doctor, sabi niya, so it's a sign na talagang wala, pero pa rin overall test pa rin. So of course, kinakabahan, baka mamaya, meron pa ulit, di ba? Meron pa ulit mga damages or whatever. Pero sabi ko, bago kayo pupunta sa laboratory, sabi ko, magmula ngayon, sabi ko, dahil naka-video lahat talagang, naka-document lahat, sabi ko, wala na. Kung ano man ang mga nangyari doon, mga findings ng doktor, sabi ko, ngayon, wala na. It's been erased. Everything has been erased. Wala nang maidagdag, wala na. As in, wala na. Kasi, that itself, yung about sa colon cancer, sabi ko, that's just to prove na talagang wala na. So, through the power of God, sabi ko, wala nang maidadagdag. Tingnan mo, Friday, February 11, tinignan ang resulta, wala na. Ito naman si Nikki. Hindi pa sapat yun na ito ang i-challenge sa akin. Binigyan ulit ako ng kasunod. Kapatid naman, kaibigan naman ito ng kuya ko. So sabi ko, through kuya naman, kung hindi pala umuwi ang kuya ko, galing ng Qatar, hindi rin makakapunta dito sa akin. Kasi it's been a long time. Noong talagang mataba pa siya noon. Like 4 years ago, 5 years ago, di ba? Nung last nakita ko. And then, eto naman, lungs naman. Diyos ko, halos wala na. Klarong-klaro na yung lungs niya. As in, pag nakita mo yung x-ray, wala na. As in, yung mga nakakita, sabi nila, naglalakad pa? Tingnan mo, ang itsura, pa? Pero sabi ko, huwag kang mag-alala dahil through the power of your faith, mahihil yan. Dahil once na nahil ka ng Lord, ibig sabihin, completely, talagang yung faith mo ibubuhos mo, sabi ko, para mawala na. Tingnan mo itsura niya ngayon. Talagang kung ano itsura niya, datam, ayaw talaga yung magpakita kahit sino. Natatakot siya. Baka daw mamaya pag nalaman ng mga tao na meron siyang sakit, of course, babatuhin siya, papatin or whatever. Of course, di ba? Lungs na yan eh. Tapos, tinimbang siya 35 kilos. Wala nang blood. 35 kilos. Kinukunan ng blood pressure for 2 days. Yung pang second day, nandun na rin ako dahil sabi ko, baka naman yung nila may diferensya, yung blood pressure apparatus nila ang may diferensya. Hindi, nagpakuha pa sila ng iba. Ayaw pa rin! Pero sabi ko, siguro, ibang klase na to. Sabi ko, ako nga, okay naman gumana. So sabi ko, nako, Nikki, hindi ka na tao. You are already a living dead. Sabi kong ganon. Dahil ang isang katulad mo, dapat wala na tigok na.
Pero sabi ko, through the power of your faith, Nikki, mawawala yan. Dahil, of course, ang number one nating si Lord, di ba? Kasi once na ang Lord pumunta ka na sa akin, pinapunta ka sa akin, ibig sabihin, tinanggap kita. Kasi it was a miracle din na at that time, of course, sabi ko, naku, paano kung maahawa ko? O paano kung di ba? It was the greatest challenge sa akin. Na baka mamaya, kung hindi ko rin siya inalagaan, wala siyang pamilya, wala siyang mga kaibigan. Wala. Nag-iisa lang siya doon. Nagkukulong lang siya. May parlo siya, napakaliit. Makikita niyo talaga doon. And then sabi ko, kung hindi ko naman siya tatanggapin, that's just to challenge na ako ba'y may paniniwala sa Lord? Dahil kung wala akong paniniwala sa Lord, matatakot ako. Diba? Pero sabi ko, God, dahil buong-buo ko siyang tatanggapin at para maipakita ko sa iyo na may faith ako, Lord, tatanggapin ko siya ng buong-buo. Dahil alam ko, you are my number one protector at hindi maihahawa kahit kanino ito. Pinagsabihan ko lang mga lahat yan. Sabi ko, walang mahahawa sa inyo. Itrato niyo siya na walang sakit. Hindi kayo pwedeng magpakita kayo takot, sabi ko sa kanila. So far talagang sila. And then, hindi pa sapat yun, si Kuya naman. Kasi at that time, nagpa-blood pressure kami lahat. Si Kuya, ano ba yung blood pressure mo, Kuya, at that time? 140/100. 140/100. Biglang inatake naman siya sa cappuccino, sa canteen. Tapos sabi niya, naku, parang inaatake naman ako dito, sa ulo naman. Sabi ko, Kuya, isandal mo kaya doon para mai-relax mo? Sabi, hindi, kasi pag i-relax ko baka matuluyan. Sabi niya, talaga hindi ko na talaga kaya. Masakit na talaga. Tapos, nung lumapit ako, tapos inilagay ko, sabi ko, Kuya, in the name of God, wala kang sakit. Tapos, pumipitik-pitik talaga yung nagpapalpitate, yung parang ugat na talagang nararamdaman ko. Talagang Jackstone ba? Gumaganong-ganon. Tapos sabi ko, talagang idiniin ko. Tapos talagang yung power of God talagang inano ko. Talagang ipinaramdam ko sa kanya, Kuya, wala kang sakit. Mamaya-maya, biglang na-i-release. Wala na. Sabi, wala na. Tumigil. Hindi nga siya makapaniwala. Sabi ko, Kuya, challenge ka ng Lord. Kasi kung minsan, sa beer, Red Horse, kakainom din. Ito na nga mismo, sigarilyo. Ito na nga, alak. Tapos kayo naman, sabi ko, sinong susunod? Ito, si Jason, sigarilyo. Itong si Joel, sigarilyo. O, naninigarilyo pa ba kayo? Hindi na. Ikaw, hindi na. Dahil ang Lord talaga ang number one na witness mo, ha? So, and then after that, si Yaya naman, Friday, nung nandun kayo sa hospital, si Yaya biglang, gusto daw mag-collapse sa CR. Sabi niya, Ma'am, nanghihina ako, Ma'am. Kamuntik akong nag-collapse sa CR. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam, Ma'am. Bigla ako nahilo. Akala ko nga kanin talagang babagsak na ako. Tapos sinabi ko, Yaya, in the name of God, hindi ka mahihilo. Tapos, lumabas yung pawis niya na malamig. Sabi ko, tingnan mo, na-i-release. Sabi ko, Yaya, oo, kinanong ko lang, in the name of God, wala kang sakit. Na-i-release pawis na malamig ang nai-release sa kanya. And then, eto na naman, si Ninya. Pagpunta namin ng church, lahat nakabihis na. Tapos mamay-maya, saan si Ninya? Tapos dumating dun sa kwarto sa tita. Sabi ko, akala ko, ba't hindi ka ba nakabihis? Akala sasama ka. Kasi lahat kami, talagang everybody, kailangan sumama. Tita, masama ang pakiramdam ko. May lagnat ako para akong trinatrangka. Sabi ko, in the name of God, sabi kong ganon, wala kang sakit, magbihis ka. Wala, nagbihis. Nandun, isa na rin sa nagbi-video doon sa Kaya sabi ko, alam niyo, mga paniniwala niyo, basta ibuhos niyo yung faith mo, iyon ang healing. It's not yung medical healing o mga gamot o mga ganon. Kasi once na tinanggap niyo ang Lord, once na naniniwala kayo, na kina-challenge lang kayo, of course, kina-challenge kayo kasi meron din kayo mga pagkukulang eh. Diba?